Pinasama na po. Kung pinapaalala yung baka kasi nakapasok. Kaya sinala Kaya kung kailan tayo nagkakasarapan na tututol ako. Okay po. Sige po, muna po kayo ng komportable dyan at matagal po ang kasal po dito. Nasa Ilocos kasi kahapon. Isang oras at kalahati po. Dito, pula. Kaya lang pala eh. Walang pala na kasi yan yung taray. Ayun sila Tini Para ko mabili sa at saka Vanessa. Dalawa kasi yung kasal natin ngayon. Ngayon po tinauna. Hindi ka tama. Kung wala na po tayo nihintay, pwede na po tayo magsimula. Ano po? Nakalak ng tubig dito. Sige po, kanina po ay nakita ko kayo umakyat. Isa-isa. Sabi ko, ang dami, siguro dami pinuwag nila. Ilan ba niluwag nila ninyo? O dalawa lang pala. So, nandito sila. Okay po. Sige po. Good morning po sa inyo lahat. Morning po. Hindi po ako ating mayor na. Ang ating pong mayor po, nandito po yun, nandito sa office niya. Nandito po talaga kahit po nandyan siya. Ako pa rin po yung nagsasolvinas po ng kasal. Pero minsan, hindi ko niya matandihan. Eh talaga siya po yung nandito. Nandito din ako, nandito siya nakaupo. Pagka-kiss the bride na, bibig lang sa kanya, mayor, kita dito ka na. Okay, ako po yung kanyang kinatawan dito sa ating kasal ng civil. Medyo matagal na rin po. Noong una po ng ating mayor ay nanalo, nandito na po ako noon. Eh, natalo po siya, natalo din po ako. So, kung po siya bumalik, ayun, pastor, lahat din natin tayo, kaya supportahan mo ako dito sa mga bagay po na dito, kaya po naman gawin. So, minsan po, tayo po din yung ng mga nagbibigay ng mga bibig dito sa pamilya, kapag kami na accomplishment, ang mga pastor po ang kanyang nakakaroon. Kami po ang PCM. Okay? Kapag ka po Lunes, nandito po kami po yung nagdarasal yung bago itaas yung matawag. At sa amin din po yung mga daan lahat ng mga ginakasal dito sa ating munisipyo, kahit anong reliyon, dumadaan sa aming office para sa counseling. Na-counseling ba kayo? Pero hindi ako natapat sa inyo. Noong Lunes, tatlong pares yung kinouseling dito sa office namin. So ito po yung aming function dito po sa ating bayan. Kami po mga pastor ay meron po kanya-kanya ng panig. At ito po ay binabahagi namin pagtulong at pagsuporta sa ating bayan. Hindi po nagkataon na ang ating mayor din ay kung maliliit po yan, yan po ay mga estudyante namin sa aming pong Daily Division Bible School. So para po nagpapakilala na matanda na pala ako. Si Bukal Riquino, kilala po ninyo. Siya po ay board of director po sa church namin. Bago po siya tumakbo, sa akin po siya galing. Pastor, paano po ito? Hindi ko po mahindian paundak ng aking ninang animal guest. Gusto niya akong isama bilang konsiya. Pumayag po ako at sa tulong naman nila naman. Okay. So ako po yung isa po sa pastor dito sa bayan ng Pandi. Nagkakasal po talaga ako sa buong Pilipinas. Pagka po labas dito, ang gamit ko po yung lisensya ko, ako pipirma. Pero dito po ang ating mayor. Ako po ay kanyang tagapagsalita lamang at tagapag-educate sa mga bagay na pwedeng mangyari sa inyo bilang pagpasok sa pag-asa. Ako po si Pastor Bernie Silverio. Ang bahay ko po ay dati nasa Siling Matunda at ngayon po ako po ay nandiyan na sa Barangay Bagong Barrio. Walang po din yung crossing doon, yung covered court, diretso na po kayo ng konti at hando na po yung bahay. Kaya kung talaga po ako ipagtatanong, pumasok po kayo kahit sa office dyan, sabihin nyo, saan ba bahay ni Pastor Bernie? Hati po kayo sa akin. Pag po ako i-demand na rito. Ay, pero di mo ma-demand na kasi di mo na ako pipirma po dito. Okay, good morning po sa ating lahat. Makinig lang po dahil ngayon pong umaga ay dalawa yung kasal. Pasalamat kayo yung nauna. At miyami-miyami na yung isa. Misa po kasi nagkasabay-sabay sila dyan. Pinagsabay-sabay ko rito, bisa tatlong pares. Parang hindi masaya. No? Diba, sabay-sabay sa Christ the Bride, sabay-sabay sa naku, ewan ko. Ayaw, gusto na rito. Una-una. Kaya ako gusto po ay nag-request sa ating opisina. Sabi ko, baka po pwede na ako ang kasal itatlo. Hindi ba ako tinakahang alauna? Maibigyan lang natin yung tamang, yung tamang appearance ng mga ikinakasal. Kasi minsan lang ang kasal eh.
Tapos may kasama ka marami, di ba? Dapat talaga. Solo-solo. Kaya pagkarami po ninyo, meron pa isa. At isa niyan, 4 pa. Hanggang alauna po, nalito po ako. Dahil ganito naman talaga. Kaya, mapalad kayo kasi na-schedule kayo ng una. At alas 10 po yung schedule. Pero nauna ako sa inyo. No? Para hindi kayo excited ha. Okay, handa ka na ba, Jimmy at saka Vanessa? Mga pasalukuyan siguro kayong mga bata pa kayo. Siyempre naman kasi matanda ako sa inyo. Wala niyo po kayo dandad na ako. Ako po ay 6 na taon na lang, 60 na. 54 na po ako. Noong po kayo naman dito sa munisipyo, ako po ay nasa edad po ng 16. Noong po kayo mag-born again, kasama na po ako dyan sa mga samaan ng mga pastor, binata ko po. Ngayon po ay nakalimutan na. Okay po, sige, ito po ay testimonyo para sa inyo. Padidinig nyo ito ulit kapag inulit nyo inyong kasal sa 25 years nyo o kaya 50 years. 50 years golden anniversary nyo. Pero kung hindi man maulit at ngayon lang, pakinggan na maigi. Ano? Kasi meron po talagang renewal of vows. Minsan, hindi nangyayari ng pagkakataon. Kasi yung iba nangihinayang na, tapos nakasal natin ulitin. Pero ngayon, para masulit, damahin ng puso. Lalo-lalo sa mga pangako mamaya. Vanessa, ano? Meron siya ipapangako sa iyo. Ayusin mo ka ako pa. Ano po ha? Okay. So atin po na, good morning po, simulan na po tayo. Ito po ang ating kasalang sibil. Kapag sinabi po natin sibil, lahat po dito ay open. No? Minsan po, kinakasal ko po dito, Amerikano item, Amerikano item. Puro English po kami dito. Minsan naman, ay mga Portuguese, yung matatakos ang ilong na, yung maintindihan, katulad ng mga, meron pa nga, Espanyol pa kamukha ni Marimar at saka ni Sierra Santibanez doon sa Marimar. Pagka po ganun talaga, medyo madugo po kasi hindi po nila maintindihan ng Tagalog. Kaya, ini-English ko po sa kanila. At doon po sila masagot puro sa yes, I, diba? Kasi hindi naman siya doon naiintindihan yung aking mga pinagsasabi. Pero ngayon, Tagalog tayo parehas. Ano? Kahit naman Bisaya yung isa, Tagalog pa rin doon. Okay. So, maraming lamang pa na isa, dahil pag pumasok ka dito, hindi na pwede lumabas. Kaya meron pa pagkakataon na isip-isip. No? Hanggang hindi pa dapat na sumpaan, mag-isip-isip na. Ikaw, Jimmy, wala kang tipo, baka nag-isip. Wala mo. Bakit nag-isip? Kaya nag-iisip na nga. Hindi kayo ba? Madali matatapos na kasal. Okay, kasi nga po ganito yan. Ang lalaki mo tayo kaya nagpapakasal dahil hindi na sila tinubuan ng pagmamahal sa kanilang mga puso. Kung hindi gusto nila makasama yung lalaki na yun, yung babae na yun. Kasi sabi nila, mamamatay ako pag hindi ka nakasama. Di ba? Ngayon, masasama na. Kaya, yung mga kaibigan, kapasipin ninyo, maya-maya lang kayo ay pwede na magsama. Pwede na, sasama na ba kayo? O, ilang taon na? Ilang taon na? 9 years po pa. 9 years? Magkakilala. Magkakilala. Pero, 5 taon na po. nagsasama. Pero kamusta ang 5 years? Okay naman? Opo. Wala bang away? Hindi naman po maiiwasan yun. Ayun naman pala. Pero Wala namang perfecto. ay, tama ka doon. Tama ka doon. Pero hindi ba din nakakatagal? Sabi nga mo na nakilala ka, nagpipyan ng buhay ko. Kaya lumalayas na yan. Ganun po talaga, mga maintindihan ninyo. Bakit sa pagsasama mayroong misunderstanding? Bakit na mayroong away? Yung iba niyan, possible na nilingin nyo sa counseling ng mga kasama ko kung sino yung na-assessing nyo ng panahon na yun. Pero, sabi nga, kung meron po dito minong at minang na hindi dumaan sa dinanan ninyo, sila po yung perfecto. Pero tawag nyo sila ngayon, lahat sila dumaan nyo. Ano? Tama po ba? Hindi po ba kayo dumaan sa away? O yung iba dyan, naghiwalay pa, nagkabatian na. Okay, makinig naman po sa ilang mga sasabihin ko, hindi para sa inyo. At kung hindi maulit, salamat, nabigyan kayo ng pagkakataon. Pero kung hindi naman, samantalayin natin.
Baka naman meron ilang mga katagari ko na makakatulong sa inyo, sa inyong pagdagdag sa 9 years. At least sila rin tulong para sa inyo. Okay, sa umaga po nito, ito pong ating kasal civil. Ang pag-aasawa, Vanessa at saka Billy Boy, ay isang pangyayari na hindi. Ito ay seryosong kaganapan sa buhay ng tao. Siyempre sa pagitan ng lalaki at ng babae. Para daw bigyan tiin yung ninanasa ng kanilang mga puso. Pero pwede naman mag-asawa, di ba? Naka 9 years kayo. Wala naman kailan, di ba? Actually, pwede naman na tumanda kayo, pwede ginawang pakasal. Choice ninyo. Yan ang meron tayo nilalabag na batas. Doon sa itaas at saka sa republika. Kasi nga, pagka tayo hindi kasal, ano po ang tawag sa atin? Yun, live-in. At ang live-in po ay walang batas. Okay, sapagkat itinadhana na sa akin ng batas ng Pilipinas at nakasawa ko yung batas ng legal sa akin ng pag-asawa, Vanessa at sa Antini, ay isang panghamang buhay ng pagsasama. Kung kayo ay hindi pasawa sa 9 years, basta hindi kayo dapat nagsawa kasi ito, eternal relationship. Ang pwede makapag-iwalay sa inyo ay yung katulad kung nandun nyo sa kasalan sa simbahan, sinasabi ng mga pare o nagkapastor na ang pag-aasawa, ang dulo niyan, ay kamatayan na. Kaya nga meron tayong mga salitan, till death do us part, for better or for worse, kasi nga kapag nandiyan ka na, hindi ka na pwede lumabas. Parang tayong pumasok sa pinto na walang exit. Walang tama. Kaya na pa daw yung pumasok sa sinihan. Kasi sa sinihan, merong entrance, meron kang exit na makikita sa loob. Na kahit ano pwede mangyari sa loob ng sinihan, magkabarilan doon, magkaroon ng sunog, meron kang dalawang pipituan na labasan, ba? Meron doon isang exit at saka meron isang fire exit. Dalawa yung lalabasan mo para hindi mabuhay. Pero sa pag-aasawa, may entrance, walang exit. O, di ba? So, buti na ang buhok. Hanggang sa maubos na ang buhok, hanggang sa talaga ubudod ka na. Kasi nga, sabi ng Diyos naman, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. Kayo mo yung nagtatali. Hindi lang sa papeles. Itatali kayo, hindi lang sa Pilipinas. Kung sa mga tanong, maraming saksi na nandito kayo, hindi lang sinunod nila kayo talaga ituhan sa pagpapakasal at pag-usasama. Ayon sa family ko, ang pag-aasawa po ay isang special na kontrata ng isang panghabang buhay ng pagsasama. 2 beses pinagdit. Binanggit ang Republic of the Philippines at binanggit pa rin ng family ko na yung papasunodin yung pag-asawa at sasama ay panghabang buhay. So, 2 sila ng papaliwanan. Lalo naman kapag ako ganun ninyo. Yung anay kakasal ko, meron ng 3 tao, 3 pares. Di sila din ako sinasabi. Kayo mo yung sasama, subalit iwasan ang masamang elementong pagbubuhatan ng inyong pag-iwalay. Kasi hindi ko sa kaya kayo naniniwala na kaya kayo nandito. Hindi lang para i-formalize yung inyong pagsasama. Kung hindi guys ninyo ipakita sa maraming mga saksi, talaga kayo nga, nagpaplano talaga magsama. Tama ka? So, yun lang ay katubas na ng sasagutin yung opo. Pero para malubos yan, hayaan nyo na kayo ay matutunan rin ng bagay sa papasukin ninyo. Kasi sabi ko iba, basta mahal kita, mahal mo ako, tapos. Di ba? Pero hindi nila alam na mayroon dadaanan sa relasyon. May problema sa relasyon, tama po ba? Meron ding pangan sa relasyon. Lahat ng risk pwedeng mangyari sa relationship. Pero kung tayo na-educate ko na pala, at least hindi pa magawa yung panahon na yun, bueno na tayo sa possible na natamat ko rin. Okay? So, pag-asawa Ginny at saka Vanessa, isang gawa ito-itoy. Mabuhay. Kung kaya magmula ngayon, kayo ay inyo. Sasama, magmamahalan, igagalang ang bawat isa, magtutulungan, at magiging matapat. Matapat ka ba, Jimmy? Uy, ba't ka ba dyan? Meron bang matapat na ganon? O, sige, sabi mo ha.
tapat ka. Alam mo yung salitang tapat, pagbalik ka rin naman niya, tapat ka rin. Kaya yung mga lalaki, pag nagsabi sa babae na tapat ako sa iyo, itaktak mo man yan. Ang lalabas, tapat ka rin. Sana dalawa ka. Diba? Ako mamaya maintindihan niyo. So, ibig sabihin, kayo pala ay papasok sa isang tipan. Ang tipan na papasukan ninyo ay buhay na pagsasaluhan. Tulungan, may galakan, at meron pala ng pagsasama. Yung tatlo dyan, hindi na yun. Yung pagmamahalan, at saka yung kayo nagsasama. O, pag ito na rin sa igagalang, at saka yung tutulungan, at saka yung tapat. Sa pag-asawa ko, ganito mga kapatid, sa pag-asawa, may hirap din. Na kapag hindi kayo nagtulong, hindi kayo nagkakisa, at hindi nagdalahan ng bawat isa, yun yung sinasabi ng iba na, mula nung akong pag-asawa ay hindi na ako nakararas ng kaginawahan. Sino ba sisisihin ng puso nagmahalan? Di ba hindi? Kasi gusto ng puso yun ang nakasama ka. Gusto ng puso yung mahalin yung nakasama ko. So, ibig sabihin may sakripisyo na. Pero mahalaga yung pagtutulungan. Ang pagtutulungan sa mga asawa ko ay hindi sa lapain, hindi sa pagsipak ng kahit kasi wala na tayo ng niya, hindi na puso. Ang pinatutulungan ko sa mga asawa is yung emotion. Kasi nadagdag ka, sarap ng buhay ko, di ba? Bilang dalaga, sa bahay mo ito, kasama mo na lang, hindi ka ginigising kahit alasista kasi yung anak ko kasi, kuya kagabi ka, hinayaan ng nanay magulong. Okay yun. Alin mo na si Jimboy, ako, okay na wala akong pera sa ayaw mong trabaho. Okay yun, di ba? Pero wala yung bakit? Kasi nga papasok kayo sa responsibility. Kaya, importante yan. Tulungan. Kung kayo'y nakaraos sa 9 years, hanggang ngayon, eh malahaba pa yun. Hindi nyo. So, importante ito. Ano yung isa yung galangan? Ang sabi kapatid ng babae, ang hirap na sa loob ng bahay. Ang tingin sa asawa, hindi na asawa. Ang tingin sa asawa, isang bagay lang na sigaw-sigaw. Hoy, magtingin ka dyan! Diba? Bakit na eh? Diba? So, nawawala yung paggalang dito. Importante yung mga anak sa pag-aaral ng kailangan. Kasi ito mo na may hirap. Hindi naman kayo sinira na may pinto o tiyat na sa bibig. Kaya naman magkahanap buhay, kaso para makaranos. Kaya kapag nahin yung kailangan, alam mo, kahit wala pera, sarap magsama. Yung tipong kahit pagod ka eh, hindi mo naiinday yung pagod mo kasi yung makita mo yung asawa mo nawawala ang pagod. Eh, kesa naman sa makita mo asawa mo, dapat hindi ka na umuwi. O, di ba? So, mahalaga sa loob ng bahay ng galang. Kasi yun ay nag-i-extend ng ating relasyon bilang mag-asawa. Siya nagsasama ko sa pagsasama ng tawanan. Masarap yung maramdaman ng bawat siya ay bilang pagod, kulang sa maraming mga bagay. Eh, ramdam mo na hindi nawawala yung paggalang na ginagawa ka sa isa sa inyong mga puso. Okay, ano pa? Yung pagtutulungan, okay na, tuloy nyo na. Kasi naka-9 na kayo, di ba? So, ito yung mahuli. Yung salita paging matapat. Ikaw ba, Jimmy, pag nag-upload si Vanessa, naging malakis ka niya? Eh, ba't tugon eh? Sigurado ka. Eh, paano kung makakita ka ng babae mas maganda sa kanya? Anong gagawin mo? Walang gano'n. Ay, hindi ka wala daw po. Ewan ko na yung batang to. O, di ba? O, sige, magdali ka tuturuan kita. Kapag si Vanessa nag-abroad, kasi natin naman reason, baka kasi nakaka-10 years na kayo, ganito pa rin ang buhay. Nakakakain ka rin, nakakaipon, so nag-isip siya mag-abroad. Upang hanapin ang kanyang kapalaran. Abroad ang tugod sa kanyang pangarap. Di mo siya nga, ay nagkataon na iwan ka. So yung kumumuli na isang ari yan at changi sa palengke natin dito, sa pande. Eh nakakita ka ng babae gusto natin sa kanya. O anong gagawin mo sa sabi mo? Salamat po na kasama ko dito. Nasa abroad. O di ba? O ano ang gagawin mo? Na asawa mo. O ganito ang gagawin mo. Pwede mo siya tingnan. Pero huwag mo tinitigan.
Kasi ang pagtingin, madali lang eh. Ayun po, tinignan ko si Sir. Pero pag tinitigan ko yan, wow, ang ganda. Saan kaya nakatira yan? Diba? Paano kaya makuha po number niya? So, yung emotion mo naglalaro na kasi nga, nainip ka wala kasama. Kaya doon po minsan may reason niya. So, kaya ako bilang pastor, hindi ko pinapayo na yung bakit pag-abroad. Yun lang yung abroad. Okay. So, kapag natuon na, diba? Tingnan mo na lang. Huwag mo tititignan kasi doon po sa pagtitig natin, doon tayo nakakaisip ng hindi maganda sa ating sarili. Ang tawag doon ay pananamantala ng pagkakataon kasi wala siya. Mali po yun. So, pwede mong tingnan, pero huwag mo tititigan. Nangyari po kasi sa Biblia yon, yung pong usapan ni Satanas, yung ni Satanas at saka ni Eva at Adan sa harapan ng Eden. Alam niyo po na yun? Diba? So, sabi ng ahas nung una, kainin mo yan. Sabi ni Eva, tinignan lang. Tinitingnan lang, walang problema. Maikot ulit si Eva sa Ardin. Dalawang ikot niya, sabi naman ng Satanas ng ahas, kainin mo yan, masarap yan. Diba? Hindi pinang si Eva. Okay lang, ikot ulit siya. Pangatlo na silo siya. Sabi ng ahas sa kanya, kainin mo yan, masarap yan. Kapag pinahin mo, magiging mas matalino ka pa sa Diyos. Ha? Totoo yung sinabi mo? Nagunta ka sila. Oo nga. So doon nahulog ang tukso. Sa pag-i-entertain. Kaya Jimmy, ang sabi mo matapat ka ha. Patunayan. Ganun ang mga anak sa nagsasabi. Ang puhulang katapatan. Ang pera, hindi masyado. Kasi pwede naman magmahalan kahit wala din pera. Pero hindi madali magmahalan ko. Merong sira. Diba? O kaya, ang katapatan, isang malaking puhunan sa pagsasama. Di ba tipong kahit na mag-abroad ka, matapat siya sa iyo. O mag-abroad siya, matapat sa kanya. Yung mga pera pinakatala niya. Nakikita niya yung suta na kanyang pinaghirapan. Ganun mo na nakuha. So, wala namang problema sa pag-aasawa, sa pagsasama, kung ang lahat ng bagay na pagkakasunduan at napagkakasahan. Hindi yung lagi in between na naging cause ng inyong mga problema ng issue. Dapat masaya, lagi nangangarap, kayong dalawa hindi masaya. Okay, kayo lang po tinato na wala na po talagang tututol. Kahit mahaba na nasasabi ko, pero siguro kung natututol, hindi po ako. Pero sa tingin ko wala talaga. Dinuhan yung siguro sila, no? Pagdating natin ito, walang gigi mo. Sige, tumayo na kayong dalawa. Dahil ang nakarecord ko pala tayo. Sa Pilipinas siya, kinunan po ako sa bansa. Dito tayo tayo sa ating mga tanungan. Pero kahuli gusto ko sabihin sa iyo, Vanessa, at saka Jimmy. Kahit nakasala ito ay sibil. Pag po natin sinabi kasi sibil ng sektaryang po yan. Lahat pwede. Pero ang maganda sa kanila ito, ipinapayo nila na yung mga lalaki at babae na itinakasal sa civil way ay kailangan nila maging malaki sa Diyos. Bakit? Diyos ang kailangan natin. Diyos ang kailangan natin sa ating pagsasama at Diyos na kung pwede makatulong sa atin sa panahon na may mga pangyayari hindi natin kaya ang buhay kasi Diyos lang ang may hawak ng ating buhay at siya lang ang pwede makapagpili ng ating mga kailangan. So bilang mag-asawa, ito rin ninyo ang practice ninyo. Kung kayo ay magsimbalinggo ninyo, gawin ninyo. Pag lumabas si baby, sabi si baby, ituro sa bata na mali pa lang siya ay meron tayong kinikilala ng Diyos sa ating buhay. Bilang ano na yung pagmamahalan ay meron isang resulta ng Diyos sa inyong pagitan na nandoon siya sa inyong tabilan hanggang sa kanyang tumanda. So, hindi namin pinibabawal ang pagpasok sa simbahan. Tuloy pa rin kayo. Kung anong saan kayo nagsisimba, ituloy ninyo yan at i-enjoy ninyo ang mga anak ninyo sa mga usapin spiritual. Okay? So, doon ako tayo sa tanungan. Ito na yun. Yan. Tapos na tayo.
Siyempre, ang tanong ang sagot ay dalawa lang. It's either yes or no. O yung oo o hindi po. Kapag kayong dalawa yung nag-oo, tutuloy ako hanggang sa matapos tayo. Maya lang tapos na tayo. Pero pag meron isa sa inyo na hindi po. Wala na, ihinto na ako kasi hindi na siya nagkaisa. So, lalabas tayo dyan, hindi na tuloy ang kasal. Bakit? Wala pa kayong nagigirmahan. Kaya nga ang signature, hinuhuli natin. Baka kasi habang aking nagsesermon bakit sila, bata ko lang dito. Ala ko dito dapat. O, di ba? So, hindi na tuloy ang kasal. Pero, hinuli ko yan para at least, baka hindi na kayo ng maraming bagay, bago kayo. Okay, tanong na at sasagutin nyo ng yes or no. Okay? So, si Vanessa. Vanessa, ikaw rin nagpalito ng bukal sa iyong pag-auban upang makis ang dito si Jimmy na iyong pangmamahalin paglilipang ng habang buhay. Opo. Ikaw naman, Jimmy, ikaw rin nagpalito ng bukal sa iyong pag-auban upang makis ang dito si Vanessa na iyong pangmamahalin paglilipang ng habang buhay. Sa inyong dalawa, hindi ba tinatanggap ang pananagutan bilang mag-asawa ng bukal sa iyong mga kalooban? Opo. Ayun, yung 9 years, wala kayong accountability, responsibility. Ngayon, sinagutin nyo ng opo. So, dumating na siya. Ngayon, ang simula ng lahat. Yung 9 years, practice yun. Okay, ngayon, ang official. Alam natin yung mga responsibility, alam natin yung mga accountability, at siyempre yan ay magsisimula sa inyong dalawa. Okay, next question. Ladies first. Vanessa, tinatanggap mo ba si Bini na rin narito? Opo. O ba maging yung asawa? Hindi na kalibin na. Ano na mo mag-ibigay siya nila sa kanya, binigay yung asawa. Okay. Nakagulo po siya. O ikaw naman, Jimmy. Tinatanggap mo ba si Vanessa na ngayon narito o pa magiging may bahay? May bahay na ha, official. At handa mo mag-ibigay siya nila sa kanya, bilang may asawa. Opo. Okay. Sa inyong dalawa, nangangako ba kayong maging matapat sa isa't isa habang kayong dalawa yung nabubuhay? Opo. O yung pangako ninyo, hindi nyo sa akin sinabi. Hindi kayo ninong at ninang. Yan ay sinabi ninyo sa inyong mga sarili. Ngayong, pangako yan ay pangahawakan nyo dapat dahil magsasama kayo habang buhay. Okay, pwede mo magharap kayo ng dalawa? 9 years pa lang, ano? So, hindi pa sawa? Pwede ba, Jimmy, hawakan nyo kanyang kamay? Kasi hindi ko, para sawa-sawa ka niyo. Ba't siya ko dawa? O, yun ang problema sa nagsasama rin. Wala na excitement pa kung pinakasunod. O, di ba? O, Jimmy, ano ba pakiramdam mo? Pakiramdam mo ba rin kay Ginata na nakahawa ka ng kamay ng babae? First time ko. Tingin mo, ito maganda ka, excited. Parang first time. O, bakit may kiligid na yun? Okay, sige. Okay, sige, tatakot tayo ngayon sa Read It After Me. Meron ako sasabihin sa iyo, Jimmy, sasabihin mo kay Vanessa. Okay. So, ang gagawin mo lang ay iwasan mo tingin sa akin. Yung kaya mo lang, buksan mo. Then, yung mata mo sa kanya nakatingin. So, tayo mo pagtumigay. Kasi pangako ito eh. So, damahin mo yan ha. Ikaw naman, Vanessa damahin mo maigi kasi minsan lang yan. Okay, Jimmy, sabihin mo ang pangalan ng mama pangsawa at sumunod ka sa akin. Vanessa Risa, Tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking may bahay. bilang aking iba Mula ngayon mula ngayon hanggang wakas. hanggang Sa hirap at sa ginhawa. sa hirap at sa ginawa, Sa dusa at ligaya. sa dusa at ligaya, Sa kalusugan at karamdaman. sa kalusugan at karamdaman. Ikaw lamang Ikaw lamang ang akong ibigin ang aking iibigin at itatanging karugtong at itatanging ng karupuan aking buhay ng aking buhay mula ngayon mula ngayon hanggang wakas. hanggang wakas. O Vanessa, pangalan ay asawa. Marito. Sumunod ka sa akin. Jamie, Tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking asawa. bilang aking asawa. Mula ngayon Mula ngayon hanggang wakas. hanggang Sa hirap at sa ginhawa. sa hirap at sa ginhawa. Sa dusa at ligaya. Sa dusa at kaya. Sa kalusugan at karamdaman. Sa kalusugan at karamdaman. Ikaw lamang Ikaw lamang. ang aking iibigin Ikaw lamang aking ibigin. at itatanging karugtong itatanging karugtong Itatangin ka ng aking buhay ng aking buhay. mula ngayon Mula ngayon hanggang wakas. hanggang wakas. O meron kayo sing-sing? O ano?
Dito walang bell, wala dito cord, walang aras, basta singsing lang. Okay. So ikaw ba, Jimmy, noong sa edad mo na yan, hindi na babagitin yung edad, baka mapisto pa, ha? Ito experience lang. Okay, ako na. Ikaw ba nakapagbigay na ng singsing sa babae nung araw? Hindi. Kahit friendly rin, wala. Okay, so para sa iyo ngayon ay ngayon lang. O sige, sample ha, sample lang. O ito yung singsing para kay Vanessa. Huwag mo rin susuot ha, sample lang hawak mo. Kung nagbibigay ka ng singsing kay Vanessa ngayon, ano ang sasabihin mo? Tingin ka sa kanya, huwag mo sasabihin na, will you marry me? Kasal na ngayon, ha? O sige, ano sasabihin mo? Practice lang po ba ito? Practice lang. Huwag lang yun. Huwag lang mix. Di ba may ka original? Pag ako nagsabi sa'yo. Halimbawa lang. Ano sasabihin mo sa kanya? Vanessa, O sige. itong singsing na to ay simbolo Yeah. ng aking pagmamahal sa iyo. Ito. Wala na. Ito ay pagkaingatan mo. Yun lang. I love you. Yun lang. Ay, walang pera. Sinama. Susunta ka ba ng singsing? Yung singsing hindi na isasaing. O, diba? So, yung ating pagbibigay ng singsing ay kultura natin na sa Pilipinas. Lahat na itinakasal sa bansa, nagbibigay ng singsing sa babae at sa lalaki. Pero sometimes hindi nila naiintindihan. Kasi ang singsing daw ay bilang tanda na ako ay kasal na. Pero madali ng singsing. Ako po, alas ito ang singsing ko. So, ibig sabihin, binata na ulit ako. Ganun sa iba. Pero ang singsing kapag sa araw ng kasal, hindi mo ibibigay sa babae para maging tanda na ikaw kasal na tayo, ha? Hindi gano'n. Ang singsing po, ang paniwanag po diyan ay meron tatlong pinagbubuhatan ng sistemang nangyayari sa loob ng samahan ng mga asawa. Meron po diyang enduring, meron diyang caring, at meron diyang suffering. Pasalamat kayo kung kayo nagsasama na maginhawa. Ang suffering ay hindi masyadong dama. Pero kung magsisimula pala ang magsasama, yung suffering nandiyan. Diba? Kaya ang singsing na yan, Jimmy, ibibigay isusot mo kay Vanessa na ibig sabihin ng tanda at tanda na yung pagkataon na hindi mo na siya mamahalin mula sa araw na ito, kundi handa kang magsakripisyo para sa pagmamahal mo kay Vanessa. Magtatrabaho ka para sa kanya at sa iyong uwi pamilya. Kaya mo? Sige, harapin mo na siya. Hawakan mo singsing. Tapat ito sa hawakan mo kanyang kamay. Siya susuot. Meron ulit tayo repeat after me, ha? Sige, tingin ka sa kanyang mata. Yan. Hawak mo na kamay eh. Sige, bagitin mo na yung kanyang pangalan. Vanessa, Kailanman kailanman ay di kita pagtataksi. ay di kita pagtataksi. Isuot mo at pakaingatan Isuot mo at pagkaingatan ang singsing nito ang singsing na siyang tanda isang tanda na aking dalisay na pag-ibig ng aking dalisay na at pag-ibig katapatan. at katapatan. Mula ngayon, Mula ngayon hanggang wakas. hanggang wakas. Pasok mo na. Ang Vanessa para kay Jimmy. Hawakan mo lang ko siya yung susuot at tabitin mo lang yung kanyang pangalan. Jimmy, Kailanman kailanman ay di kita pagtataksilan. ay hindi kita pagtataksi. Isuot mo at pakaingatan Isuot mo at pagkain mo. ang singsing na ito Ang singsing na ito. na siyang tanda Na siyang tanda ng aking dalisay na pag-ibig ng aking dalisay na pag-ibig at katapatan. at katapatan. Mula ngayon, Mula ngayon hanggang wakas. hanggang wakas. Good. Kasi ano? Okay, pwede mga kaupo na kayong dalawa at ngayon ay dadako na tayo sa pagpirma natin. Handa ka na dito, Vanessa. O sige, dahil handa ka na, pipirma ka dyan apat yung signature of white. Sige, apat yan. Ang dami, ano? Apat. Lipat mo kay Julie. Ayan ang Kisha. Kaya yung 9 years, practice eh. Di ba? Kasi ito ka, yung signature of husband.
Sige, 4 din yan. Pagkatapos po rito, yung pong ninong ay pipirma din. Sarap ng nag-aasawa. Pipirma lang. Yan. Sige. Pwede ba tumayo kayong dalawa? Doon kayo sa likod ng upuan. Yan. Kayo din kayo. Yan. Para sa picture na ganda. Okay, tinatawagan ko po si Ninong Joseph at saka si Ninong Divine Grace. Sorry yan. Halin po kayo dito sa akin. Wala po ba si Ninong Joseph? Wala po. Si Ninong Bienvenido. Pipirma siya. Okay, hindi po kayo. So, Ninang Divine, upo po kayo dito. Asa po, Ninang, dito po kayo dito. Ninang, kayo po ba yan? O, pirma lang po dito. Asa? Sige po, 4 po yan. Sino? Ilipat ko po kay Ninong. Ang inirepresent po ninyo ay si Joseph. Ito po sa ibabaw ng game. Sa ano po? So yung Joseph ay wala. Hindi na. Siya. Ayaw ang sumama. Lalo pala siya. Dapat kayo sumama. Ito sa proximate sa isa. Tapos, May po sino? oo siya. Oo, bakit pala nakatingin na kaya. Sino? Hindi, di Wala ba? pa naman. Wala naman. Even lang yun. Kaya siya po sa isa. Okay. Sige, salamat po sa inyo. At ngayon po ay tatawagan ko din sa pares. Si Ninong Joseph yung po magre-represent sa kanya. At saka po si Ninang Rosalinda Concepcion. Ay po yung Rosalinda. Rosalinda po. Sige, sige. Hindi lang dito na lang. Sino po doon sa lalaki isa? Kayo po. Dito po kayo po. Huwag po kayo mag-ano walang demanda dito. Diba? Pipirma lang naman eh. Pero yung mga pipirma lang ganyan, nakakulong. Kasi pagpirma sa dokumento na hindi tama. Ano tawag natin dito sa English? Ayun. Diba? Pero yan, hindi naman yan papels na local, original. Dito rin po kasal namin. Ganun din? Ayaw na ulitin? Sige, dito po kayo sa Joseph. Kaya lang, alam po, pagka proxy, mas malaki yung binibigay. Ninang po, si Nina. Oo, alam ko yung ganun eh. Kaya, lalo pa na lang hindi dumating kasi yung po proxy, mas malaki yung binibigay. Ano ang brand mo? Brahin mo na lang. 5,000 na naman, kaya mo yun. Ay, joke na nga, baka ito ay away kayo na rin doon. Yung pastor na nagkakasalimig break. Okay, thank you po. Okay, balita kayo dito mga atin ng tapusin. Sa inyo po mga ninong at ninong na pumirma po dito, kayo doon sa instant ninang at ninong. Ngayon po ay pumasok na kayo sa buhay ni Jim at ni Vanessa. Ang inyong pong gampanin ay simple lang. Maaaring hindi sa pera, pero maaaring minsan sa relasyon. Kapag nalaman po ninyo na itong mag-asawa dito ay may problema, dahil kayo po ginawa nila ngayon, pwede niyo po silang puntahan, kausapin, pagpayuhan, kasi kayo po ay meron ng relasyon ngayon bilang pangalawang ina at pangalawang ama. So ang passion po ninyo ay tagapayo sa kanila. Huwag niyong pakialaman ng lapis. Pagpayuhan nyo lang. At higit sa lahat, huwag kayo papanik sa isa. Sikreto po ito kasi kapag pumanik kayo sa isa lang, magkakahiwalay sila. Kinakailangan po parehas tayo, wala ituturing na masama. Parehas ay tanggap, parehas nagkamali,
at parehas dapat matuto. Ako po sa edad ko, 54, ang inanang ko sa kasal. Meron 30 mahigit. Eh, pag lumalapit sa akin, nangangapa ako baka kailangan ng pera. Eh, hanggang 5 taon naman ako. Eh, hindi ko ganun na ang pagpunta. Nino, ipatuloy mo po ba? Bakit? Napapot kayo ba? Eh, kasi po pag gabi umuwi si Jimmy, iba amoy ng pabako. O, alam na natin yun. O, anak, ito ba yan? O, saan pinala? Eh, ayun. So, kapag nag-unload sila, pagmayuhan niyo po na tama. Ano? So, yun po ng panin po ninyo. Ayaw ko na po bigyan pa na mahaba kasi alam ko naman po na kaya hindi na kayo napili. Eh, kayo po ay magkakatiwala ang mga pangalawang magulang. Tama po. So, ngayon pinasulayan po relasyon, kasama si Dini at si Vanessa. Tumayo na kayo naman. Sa kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, bilang pastor na kumakataon sa ating punong bayan, Mayor Titi Roque, at sa natagapan ng ating punong bayan, Bayan ng Pandia, pinapayag ngayon na ikaw, Vanessa, at ikaw, Jimmy, ay ganap na mag-asawa. Palakpakan po natin sa inyo po, mga ninong at ninang, magulang na dito. Tanggapin po natin sila sa ating pamayanan, bigyan po natin sila ng kalinga, pagmamahal at magasakang bilang bago nagsasama. Now, ladies and gentlemen, may now present yung Mr. and Miss De La Cruz. Palakpakan po natin. Okay, nangis ibig si Jimmy. Hindi, siguro sabi niya, sa wakas. Nakagay news niya eh. Di ba? Siguro sabi niya, sa huli na tama din. Okay, Jimmy. Parating mo na si Vanessa. Ito ang official. You may now push your bride. Naka-video po ba? Isa pa daw, naputol yung video. Isa pa daw. Sasaglit. Okay, so congratulations, Vanessa. And Jimmy, tapos po yung ating kasal. Magandang umaga po sa inyo. At dahil kayo pinaka-video, siguro wala na picture take yung video na yun. Picture take pa ba kayo? Wala na. Wala na. O, yung kumuha na. O, diba? Kasama sa